We bless you. We thank you that you're allowing us to reach, Lord, this year, 2025. We're not only here gathered together in your name, but we are able, capable to walk, to talk, do our personal things, Lord, in the bathroom. Lord, all these functions that we can do, this is coming from you, and we are so grateful. We are so thankful. There's not enough words, Lord, to tell you how blessed we are for giving us that grace of mobility, the grace of God to still able to comprehend, the ability, Lord, to talk, to hear, to, Lord, use our minds in weighing things, in seeing things, oh Lord, at the same time processing it, oh God. And Lord, even our hearts, nagtitik pa, it's still pumping blood in and out. Lord, you are amazing. This is one very unique machine, kaning among body that you have created. And maybe we have abused it somewhere or the other, oh God, and surely we did, even some younger days, because we think we are supergirls, superman, but still your grace continuously poured upon us. Your mercy. There are times we get sick, there are times we, Lord, because you're the one who orders our stops and our goes, but still we'll be able to recover, as we are also, Lord, confident that you will cause his son to recover from that illness, because you promised, Lord. And we are always praying, if we are praying the right thing, and you always impress in our hearts and in our minds to continue to do so, not to lose hope, but to continue to ask of you, as does Samaritan woman, the gentle woman, continued to ask also before the judge, and the wicked judge even give in to the request of the widow. And you've said, Lord, ikaw pa, ako pa, di ba ko muhatag sa hustisya ang ikinahanglan ninyo. Lord, you are amazing God, awesome Father, and you love us so much, and teach us to always love you, to always obey you, to always honor you, not only with words, but with our very lives as well. Ang salamat kay Ginoong Diyos sa imong pagtigom ka namo. Salamat sa matag usangan niya karon. Kung nagampo sad mi nga ang uban nga wala pa, moabot unta sila, kung nga amahan makapaminaw sila sa imong mensahe, ug patuho pa sa among kasing-kasing ang imong mensahe, O Lord. Kung sa among pag-awit kanimo, himuha nga Lord, magagikan sa among kasing-kasing ang among pagsimbag pagdayeg kanimo. Salamat Amahan. We give you praise, glory, and honor in all of this. In Jesus' name, amen and amen. So let's sing our song. Natada sa virtual. Pagkadita. Na. Kalimot mo ko sa akong tubig eh. The song is there, two songs. Ang atong January song is Matthew 6:33, and I know that a lot of us are familiar with this. Let's sing. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Alleluia, alleluia. Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Alleluia, alleluia. 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 Alleluia.
Yeah, Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah. Hallelujah. Lord, simple verse, but powerful, telling us to seek you first, your kingdom, your righteousness, and everything we need in this life is just a pakapin. Pakapin lang, Ginoo. So Lord, we don't work for the pakapin. We need to work on the essential. And that is, oh God, Lord, to know you more, to trust you, and to love you, and to obey you. Salamat kay Ginoo. And as we also, Lord, continue, teach us to really wait upon you, to always seek your will in our lives, that every decision that we do will be coming from you. If ever makalimot mi Ginoo pasaylo ang townmate, but remind us to always go to you and to ask you if whatever we're planning to do or we're about to do is coming from you or not. So Lord, this is the song, Isaiah uh, 40 verse 31. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Teach me, Lord. Teach me, O Lord, to wait. Isaiah 40 verse 31. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Teach me, Lord. Teach me, O Lord, to wait. Isaiah 40:31. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Teach me, Lord. Teach me, O Lord, to wait. They shall run, not be weary. They shall walk and not faint. Teach me, Lord. Teach me, O Lord, to wait, to wait. Teach me to wait. Lord, mga impatient kami nga mga tao. We pray, but at the same time, we do what we want to do. We don't wait upon you. Forgive us. Forgive us, Lord, and let it be in this year 2025. We'll become people of prayer, people that are patiently waiting upon the instruction of our Lord. People will devote ourselves in reading, studying, declaring your words to others as well, and obeying it most of all. Lord, let there be a huge change in our lives and enable us to accomplish great and mighty things because you have promised this, O God, to us, to those who will believe in you. So, Lord Jesus, we entrust to you our time today. Teach us, O God, and cause us, O Lord, to digest everything you're going to say. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, so uh, let's go to
So, know God's will, mao ni atong title karon. Is Eileen here? Nasa Eileen wala. Wala dai no? Ikuha lang ko dahil kung nasa Eileen, kaya magbisaya ko. So last time, naka-learn ta sa importance of knowing God as to why we need to know God, and that is to understand His will. Now, we are going to dissect unsa ning knowing God or seeking God's will. Because when we know God, we need to seek His will or obey His will. So, I'm going to use 5 defining questions na akong na-learn from Edmond Chan. He's one of the most prominent, internationally prominent teacher, especially in the area of discipleship. So, one first question is, why is seeking or knowing God's will so important? If it is important, why is it so neglected? What is God's will all about? Number 4, what makes God's will so difficult? Number 5, how can it be best accomplished? So, kung bisayon, ano man kinahanglan ta mangita sa kabubuton sa Ginoo? Anong importante man siya pangitaon ng kabubuton sa Dios? Kaduha nga pangutana, kung importante ni ngano mang wala man kay ni sunda. Ikatulo, unsa man jud ning pagpangita sa kabubuton sa Dios? Unya ikaupat, ngano mang lisod man sundon ang kabubuton sa Dios? Ikalima, unsaon man jud nato nga ma-accomplish ni nato sa best way? So ato ni itakol one by one ang questions, no? So nata karon sa number 1. So we tackle question number 1. Nganong importante kaayo ang pagpangita sa kabubuton sa Dios? Dunay usa ka writer ako nakitaan nga nang Brian Lee. Nagsulti siya nga ang gospel truth nag-remind nato nga ang pagpangita o pagbuhat sa revealed will of God, kaning revealed will of God, kaning na nasa Bible, like you should not do immorality, you should respect your parents, you should love God, revealed will na klaro na kay na. So, kung ato kuno ning sundon ang pagpangita sa kabubuton sa Dios, nakasabot kuno ta sa ebanghelyo. Unya kay nisunod ta ni ana tungod kay dunay mapasalamaton nga response sa atong kaluwasan. Furthermore, ningon siya nga ang revealed will sa Ginoo nga naa siyang balaod labi na sa 10 commandments, nag-shape ni sa atong sanctification ug nag-produce ni sa nato og awareness sa atong pagka makasasala. So I agree sa iyang gisulti nga importante gyud kaayo to know dili lang sa revealed will of God but also sa iyang kabubuton, or shall I say ang plano gyud sa Ginoo sa atong kinabuhi. So we need to check, no, para nako constantly sa atong Master, Lord and Savior and Creator, especially as we are entering 2025. Kaya no naman yun ay plano ang Ginoo for this year. Sa kayang plano nako, no? Sa kayang plano para sa akong kinabuhi, sa akong pamilya, sa kay plano nimo Lord para sa akong trabaho, sa akong pag-eskwela, ano ba? So sa kay plano nimo Lord sa akong mga anak. So there are we are tied into so many relationships, many things in this life. So sa kay plano nako Lord na naman ko diri sa Butuan. Sa kay plano nako Lord kanang ko sa Sweden. Ana ba? So kung nanhir ba ko kutob Lord, anir ba akong buhaton? So we need to check good with our Master. Kaya siya may dunay plano o perfect ang iyang plano sa atong kinabuhi. So mo na nga importante sad na nga magsikitag makanunayon kaita nga mangutana sa Ginoo kay nakibawta mo ning plano sa Ginoo. Okay. Atong hitan last week is I believe na ang plano sa Ginoo nato is mungayo gyud niya og kalag or pamilya ba diin makahimo tag Bible reading at least man once a week. Ana ba? So, kung mao na imong plano Lord, ang next pangutana na
asa man ni sila, kinsa man ni sila. Okay? So, mao na mga butanga. So, di sa tama kontento nga maon lang din na siya for 2025, na human na lang ang January, February, March, April, di tama excited na mga utana sa Ginoo, Lord, kasi napailain. Or unsa may imong gusto ipabuhat nako, ipabuhat ani nila, Lord, kay sige na mamigba sa 6 months na, or magpaduhong naghuman ang 1 year. You know, these are things magigsuuna. That's why we need, kay kung siya ang master ba, siya ang dunay plano, musunod rata sa iyang plano. So in that way, dili mausik ang adlaw, buwan, simana, katuigan sa atong kinambuhi. Nga makita adjud nato nga productive ta, dunay bunga sa atong pagkakristohanon. Nga naglakaw gyud ta sa Ginoo every day sa atong kinabuhi, base sa iyang gusto, dili sa atong gusto. Okay? So muna nga 2025 mapay pagsugod, so atong ihatag sa Ginoo nga siya ang muset, no? Para sa relo giset nato ang direksyon sa atong kinabuhi. Okay? So ang pangutana karon is ano importante man ning will of God, seeking the will of God. Gihan mo sa Ginoo sa Romans 12 verse 1 and 2. Kaya gisulti da sa Romans chapter 12 verse 1 and 2, and if you don't have any Bible, but I really encourage you, please have your Bible and underline it, or your notebook and your pen. Please start being a student of God's Word, writing it down, isuwat nimo para di ka kalimot. Okay? So, nasa din ha sa atong virtual chat group ang Romans 12, 1 and 2, ug ang ubang verses, ako na yung i-copy na lang ang the whole thing so you can follow. So Romans 12 verse 1 and 2, it says, "Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, his good and pleasing and perfect will." So, atong i-unpack, atong tan-awon, atong himay-himayon. So, nakita na to nga, ang first word is therefore. Kanang therefore is a connecting word. Ni-connect siya sa previous chapters 1 to 11. Okay, so unsa may sul sa chapters 1 to 11? Ang chapters 1 to 11 naghisgot sa salvation or sa ebanghelyo, naghisgot sa plano sa Ginoo para sa kaluwasan sa tao, naghisgot na sa pagkamatarong sa Ginoo para sa tanang katawhan nga iyang gihatag, ug ang atong justification kanabang din atahukman sa Ginoo tungod sa atong pagtuo diha ni Kristo Jesus nga iyang gipadanga tungod sa iyang dakong kaluoy ug sa iyang grasya nga kanato. Sumao na ang chapter 1 to 11. Mo nang ningon siya tungod aning mga butanga, tungod sa mga butanga nga gi-accomplish sa akong anak, tungod sa iyang gibuhat sa cross nga diin ang iyang dugo iyang gipaula para mabayra ang tanang mga sala. Nimando ang Ginoo. It's a command. Offer in siya. Nana ka sa kong anak, nito ka sa kong anak, nisalig ka sa kong anak, ganahan ka mari ka sa langit, di ka ganahan matug impierno. Then, ang imong lawas itugyan, i-offer, i-commit, i-surrender. Okay? Or give it back to me as a living sacrifice. So, ang atong lawas, simuhin din natong living sacrifice para sa Ginoo. Why? Because sa akong giingon, sa dihang ni dawat ka ni Kristo Jesus, there was an exchange. Dunay transaksyon. Ikaw nga nalipon ug ako nalipon sa sala ug sa kamatayon ug sa demonyo. Niingon ang Ginoo, okay, akong anak may magpakamatay para nimo. Pag-exchange ni anak kani dawat ta sa iyang kamatayon sa cross. Pag-exchange ni anak kang kinsa maroy nakatag-iya nimo. Ang nipalit nimo. Kasi pa nipalit na to, si Jesus Christ, sa iyang kaugalingon, sa iyang mahal nga dugo, gipalitan niya. Gikan sa kamatayon, gikan sa grip sa yawa, gikan sa kamot sa yawa, gikan sa sala. So,
purchase, tama ng purchase, gipalit ta. Okay? So mo na nga, pag-receive na to, nahimo na tang set apart, napalain na ta. Mo ng word holy or hagios or sanctos. Okay? Nahimo kang santos, bisag buhit pa ka. Bisag wa pa, o dili ka pareha ni Mother Teresa, daghang kay ka good works, but you are a saint because of the blood of Jesus, because of the cross. Okay? Kay si Kristo Jesus lamang ang bugtong makabayad sa atong mga sala. So mao na nga set apart ka. So sa dihang imong itugyan ang imong lawas diha sa Ginoo, naghimo kag sakripisyo sa imong kagalingon para mahimaya siya, para mapapataas siya, madungganan siya, mapasalamatan siya. Tipay kang Ginoo ni ana. It pleases God sa dihang imong gi-offer ang imong lawas. Okay? And when we do that, pag offer na to sa atong lawas, it becomes a true worship. Tinuod o eksakto kaayo nga klase sa worship nga ganahan kay ang Ginoo. So, it's not the external actually. It is the internal that comes out externally. Gikan sa sulod ni gawas diha sa imong mga gipangbuhat, gipangsulti, sa imong lakaw, sa imong mga desisyon, sa imong mga plano. Diin nakita din nga imong lawas, imo jung gitugyan sa Ginoo. Okay, so mo-conclude ta nga ang pag-seek dahil sa God's will, importante kaayo because kini nga lawas, kinsa tagyan ini, ang Ginoo na. You don't own your body. Nobody owns your body. If you're married, okay, actually nga taga-iyaan na ang Ginoo dili ang imong bana. Of course, ningon din ha sa inyong panagtiayon, mo pailaong kasi imong bana sa kondisyon nga ang iyang mga gusto na uyon sa gusto o sa pamaagi sa Ginoo. Pero kung musumpaki gani siya sa gusto pamaagi sa Ginoo, di ka ulipon sa imong bana. Ulipon ka sa Ginoo. Kaya siya may nipalit nimo. Kagets ta? Now that's another matter that we can really discuss if you want to ask more questions about it later on. So, at the same time, gi-follow ni ang verse 1 sa Romans 12:1 sa another command sa Ginoo. Sa verse 2, akong tan-awon ang New Living Translation, NLT, nag-isulti din hi. Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Lisayon ako ringon, ayaw pangupya, ayaw sunda pamaagi kustombre sa kalibutan, but himuang ang Ginoo mo bag-o sa imong pagkatao. Pinagi sa pag-usab sa imong mga pagpaagi sa panghunahuna. Kay kung mausab ay imong paagi sa panghunahuna, then maka learn ka unsa ang gusto sa Ginoo diha kanimo. Kay unsay gusto sa Ginoo, good ni, pleasing ni, perfect ni. Sumutana ko nimo. Kung good, pleasing, perfect ang kabubuton sa Ginoo para nato, anong di matamangita sa kabubuton sa Ginoo? Mao na siya usa ka butang. So, dili lang day ang lawas nato nga gidesire sa Ginoo nga atong ipagamit for His glory, honor, and praises, kundi also ang atong hunahuna. Kaya pwede man ta nagpagmuhat din kunuhay mga relihiyoso kay mga butang, pero ang hunahuna perting hugawa, kasing-kasing puno gihapon sa kapungot, daghan gihapon gihambin nga mga kalagot, ug uban pa din ha, ganahan pa ta mo revenge. Paghuon jud ni. Okay? Kinahanglan ma-renew, usbon, i-rewire. Kay kung ma-rewire pa hunahuna, that means ang heart na change. So, unsa may picture ni ini, ang picture ni ini mo ni ang word na transform. Ningon ang Ginoo, kinahanglan ma-renew ang imong mind and be transformed. Okay? Ang word nga transform sa Greek, kay mao man yung original nga pagkasulat, is metamorphose. Okay? Sa to pa, transfigure. Sa to pa, sa English na nakuha na to ang word metamorphosis. Gikan din ha ang metamorphosis. Unsa man ang example sa metamorphosis? Butterfly. Ang butterfly, before siya na imong beautiful kay nga butterfly,
butterfly creation of God. Cute kayong colors niya. Nag-flop-flops yung wings at one flower after the other. Nilad ka na siya. Di ba? Kukon, od. Yan naman, nahimog kukon. Yadugay kaayo. Yan, nibuak, pagbuak. Shoo, butterfly. Inana, takaluod. Mga ud ta. Pero karon butterfly na ta. But the greatest transfiguration was when Jesus Christ, of course, he was in the body, ni-transfigure siya, iyang gihubo ang iyang tawhanon nga pagkatao. And the disciples, especially the top three, Peter, James, and John, kay mo may pirmi pakuyugon sa Ginoo, kung pray siya, sila nakakita sa iyang pag-transfigure, pagkausab yun niya sa iya yung pagkasiya as God. Shock sila. And God, Jesus Christ said, ayaw sa mong panulti sa inyong nakita. Okay? Nakalakaw na ko, balik na ako sa langit, panulti na mo ni anak. So, that is it. Manamang, there is greater power being that is in us already. And God said, kanang imong body, ipagamit na sa ako. Okay? Aron, makit-an ang imong kausaban. Nya, sa imo sa pangunahuna, makita sa na, kay kung ang atong pangunahuna, hugaw pa kaayo, hilad pa kaayo, mauman ni from head down sa kamot, tiil, mao naman ni gamiton dayon nato to accomplish sa atong dautan nga hunahuna. But kung limpyo atong pangunahuna, gamiton ni natong kamot, tiil, uban pa to accomplish what is good, perfect, and pleasing to God. So, mo na, mabuhat lang ni, nga mausab ang atong pangunahuna, kung sigihan natong pahugas, tinapaksa nato sa Word of God. Reading, studying, listening to the Word of God. Mo na nga, kung masiki sa tagpaminaw sa pulong sa Ginoo, mas mag-anam siya na nagkaklaro sa atong hunahuna ang iyang kabubuton, ang iyang plano. Okay? Murag, magdisi kag basa, murag, naklaro na kanimo, mo yun, klaro sa Ginoo sa akong kinabuhi. Ba? Murag maon man yun. Pero akay ko naklaro nga, nadungog nga maon ni siya, pero masense ni mo. Mo na nga, kung masense na nato, nga makita nato ang will sa Ginoo, iyang revealed will, o ang iyang personal will sa atong life, then, ang atong free will, kay kita may tao nga gitagaan, o kabuot sa Ginoo, nga mupili, musunod ba niya o dili? Then atong gamiton ang atong free will by allowing God to use us, to work in us, para makita ang kausaban. Ug mahimo lang na siya by the power of the Holy Spirit. So it's the Word, it's Jesus Christ, and the power of the Holy Spirit working in our lives. Nga makaingon na kas kalibutan, no, I will not follow you. Di ko anak, kalibutanon ka anak, di ko gusto anak. Makaingon na ka sa sistema, ay, di ko anak. Bahala na lang di ko ilhan, bahala na murag ultimo ko, basta dili jud ko ni anang klase sa kinabuhi. Now, when you start choosing that, you don't have much influence kunuhay. Okay? You cannot gain so much power. Huwag libaw sa tanan, wasa dyo kay kwarta. Kaya musunod ka sa kalibutan, daghan kay kag kwarta. Daghan lagi kag kwarta, daghan kag power, daghan kag tao, daghan kag influence, na nakadako na kay kag authority, makahubog man ang authority. Na, makahubog. Mana ang tao, na minaw bitaw ko, kanang bitang minaw ko sa Old Testament, ang mga kings ba, may pakailang pagdagan sila sa kinabuhi nila. And then human, na progressive na kay sila, gana na kay sila, kaya ang ginawa was blessing them, kay start well man sila. Pagka accomplish na kay sila, muragdako na kay sila, authority, lado na kay sila, garbo, mga wagtang sila tungkol sa garbo. Sige kong pray, Lord, di makuking, Lord, di mako ana, pero you know, ang gihatag nimo na ko nga work, kung say accomplish nimo nga dako din ha, kay mangandom sa tanga, Lord, kanang daghanang mga tao among makabig, uy, nga daghimo ang tao, nga daghan tao makailanin mo, ana ba, pero ay tuguti nga, mangingon mi, maayo to eh, maayo ko share, maayo kay kumayaw-yaw, maayo kay kumutuon, maayo, dili, Lord, imo na,
di man ni kami, di man mi ang nag-produce, ikaw man ang nag-produce. Gigamit lang nimo akong utok, akong bakbak, kasing-kasing, kamot, tiil, everything about me. Imo lang gigamit para ma-reach out ka na nga kalag, makadungog na nga ka na nga kalag, masultihan na nga ka na nga kalag, nakablit na nga ka ng tawhana, and then bam! Nausab siya. Yung manghihap day ko. Ay, nanin ako na ko. Actually, there was a time, I really admit to you, nagkuha ko notebook nga, tanan ako mashiran akong isuwat ang mga ngan, yung mga date, ana na pa. Badlong ko sa Ginoo. Early my walk with the Lord, badlong ko sa Ginoo nga naman, it will make me feel so good as if I'm the one doing it. So mahimong na kong murag medal, corona, ribbon, ug unsa pa din ha accomplishment diha mga plaka na or kana sikuan ka. More and more nakita na ko nga what mangay kita sa Ginoo, Lord, please guard my heart and my mind always. Nga whatever akong mahimo makabuot, di jud ko miingon ako magud na. Kundi limingon jud ko, Ginoo magud na. Always giving back the glory to Him. Okay? So, seeking the will of God is important because one, sa to, God owns us. Siya ang tag-iya na to. Therefore, atong i-offer willingly ang atong body and our mind to God for His honor, glory, and praise. So, it's the body with the mind, of course, with the heart. Now, number 2 question. Kung ang pagpangita sa kabubuton sa Diyos is important, ano neglected man ni? Simple. Ignorance. Ang atong pagka-ignorante sa pulong sa Ginoo, kinsa jud ang Ginoo is no excuse. Okay, nganong naggagwahay-guhay atong kinabuhi, nganong dagahan kaayo tag tani kanang mga problema sa kinabuhi. Kaya wa man ta mo sunod sa pamagi sa Ginoo, nindot biyang pamagi sa Ginoo. Jud kayong correct jud kayong Ginoo, di ba gina siya masayop? Kung nasayop tap kaya nga tong stepping dili mao, ni Ginoo right ni left ta. Ingon Ginoo right, left gihapon, right, left gihapon. Turn right, turn left ta. Stop o mabanti ta. Ginoo backward o mo forward ta. Ana man ta kagahi og ulo. So ignoramos kita sa pulong sa Dios and we think we know God. That's the problem. So the other reason also is half-hearted na pag-surrender sa tao. Daghan kay mga taong ningon, kailan man ko sa Ginoo. Okay? Ako naman gitugyan ang akong kinabuhi sa Ginoo, pero dili jud tinuray, dili ka nang tibuok sinsira. Ang paghatag, ang pag-surrender, Lord, I surrender you, hilak-hilak, etc. sa lordship, sa pagkagamahanan, sa pagka-master sa Ginoo. Okay? However, tungod kay kulang ang ilang pag-surrender, kay kulang ang ilang pagsalig. Di kay sila buot nga ang Ginoo magbuot sa tanang bahin sa iyang kinabuhi. Pero dapat man, kung ikaw ni dawat ni Jesus Christ, siya nang magbuot tanan nimong kinabuhi. That's why Jesus Christ, when He comes into our lives, He sits enthroned in our heart. Kaya nga tong heart may gusab sa Ginoo. Kaya this is a heart of stone. Usbo na sa Ginoo mo ng heart of flesh. Kanang mo bleed na, mo hilak na, makasensitive na kay ta, makasense ta sayop jud ni. Okay? Kay kung mingon ta ni salig ta sa Ginoo, ato jud nang pun i-embrace jud natong maayo ang Ginoo wholly and fully. Kay siya ang atong magbubuhat una sa tanan. Siya ang atong Ginoo, siya ang atong manunubos, redeemer, ug siya sad ang ato ng boss sa atong kinabuhi. Siya man ang tag-iya na nato. Ando na pa other reasons nganong lisod kaayo, nganong neglected kayo ang seeking the will of God. One is, ay musik ko sa will of God, murag wa na ko'y control, I lose control of many things including my life. E mura na kong robot. No, I'm not going to be a robot. Musulti ang Ginoo ani ni siya, but it's the ability that God has given you nga ma-accomplish na siya mga butang. Di man kay pa-accomplish sa Ginoo something that you are not. Kaya gihimo man ka sa Ginoo nga inani ka, so inani ka. Example lang, kung gihimo ka sa Ginoo nga gitara, himunay ka sa Ginoo martilyo, di man ka martilyo, gitara man ka.
You are to just produce beautiful sounds there. Martilyo is muhammer siya. Sabi tayo na ako, martilyo mo tingay ko, Lord. Pero mo kung gamitin mo sa una noon na hammer ko. Pero karo tingali, hopefully, gitara na ko, no? Diyan na ko martilyo. So, mga ng mga tao, watay, salig sa Ginoo, kay salig kay ta sa akong kagalingon. Kay kung salig ko sa akong kagalingon, I have total control. But actually, we are deceiving ourselves for we have no control of anything, not even our life. Kanamingon ta nga, oy, mag New Year's resolution ko, din ano jud ko, mukaon og sweets. Mukaon og sweets, kadagag sweets sa among daning usawa. Si Madam, gikag Manila. Yan siya, din ako siya mukaon, kaon yapon siya. Ako sa sige kung di na mo takong kaon, di kaganahan sa ko mo, muridos og gamay. So, anyway, praise God. Second factor, the other factor, sala. Di jud ganahan maminaw ang tao kung lamian pa siya sa sala. Kaya nang mangutan naman kung sa gusto ni mo, Lord, na ang akong gusto kaniman, supak man sa Ginoo. Okay? Lain sa nga factor number 3 or number 4 is persecution and pleasures. Double P. Kanang bitaw hadlok kay ta nga kumusunod ko sa pamagi sa Ginoo no kanang alaway kanang lutuson na jud kay ko ani yan di na jud ko ilhon sa kong family sa akong mga friends laway kalayan ani ako na lang usa nya plus laway wa kabati na sa kong kinambuhi no mo sige na lang ko Bible nya kaning mga tawhana ra nya murag what life no you can have life but you tend to choose na your friends and most of all be contented with God, what God has given you. And even what doors and opportunities God will give you. Kaya ani magud ni kanang damay daghang kay mga tao. Ako ko'y problema kay din kay ko ganahan kay daghang tao. May pagkakuan man ko. Kami ison opposite kaming duha. Okay? Kuan ko ganang sa ganani kanang mangiwawon ba ganahan ako nga nara ko sa background, nara ko sa suok. Ana. Pwede ko di mo tinggan or whatever. Don't entertain me. Okay ra kay ko. Ana ba? Kay katakan ka raman kung ako. Ana okay ra jud kay ko. But a lot of people wants to be seen, wants to be heard, wants to be popular, wants to be acknowledged jud kami nga koy kuan ka. Kadaghanan sa mga tao ana man. Kanya kung wala na mo ingon nga, uy, papakpak mo, abiba mo. Wala na, may pra nila ay kalonely. Uy, kabate ni kinabuhi. So, these are factors. Why neglected kaayo ang seeking the will of God. So, let's go to number 3. Kung saan man yun God's will about, kung saan man yun siya. So, para na ko, God's will is about God's image to be restored in us. Kaya remember, we were first created in the image of God. But pagkasalan ni Adan ug ni Eva, nahimo natang image of Adan and Eve, unsa man, makasala. When we were created, wala pa'y sala, image of God, that we were pure. Holy jud kaayo, no sin found in us. But after that, bang, mo na nga, from that image, ganahan ang Ginoo nga magsige tagsunod sa iyang pamaagi para matangtang natong makasasala kay nato nga kinaiya, kinabuhi panghuna-huna, pagbati, bakba pa nato, mata pa nato, dungga pa nato, kamot pa nato, tiil pa nato, everything in us, love sin. Kanaan katag sala. Tang tao na sa Ginoo para mapurma na ta more and more sa iyang image. That's why bitaw, atong prayer should be, Lord, may 2025, more of you will be seen in me. Dili kay, more of me, bakit ang paghihapon, no? Lesser ko, Lord, greater na ka. Every day, I become lesser, I become nobody, ikaw ang makitaan maayo. Okay? So, gawas ni anak, kanang will of God is about, seeking God's will is about knowing God and understanding that He has a much greater plan for your life and mine. Kay perfect lagi holy ang Ginoo. Na iya gayong gidemonstrate ang iyang love for us. No? Mintras ta nagpakasala, siya nagpakamatay na daan sa cross, wa siya nang ingon nga, pagbuhat sa usa ka maayo di judge, then I will die for you. So, knowing that God unconditionally, wa siya condition, nilove siya nato, gibayran na niya ang atong mga
sala sa cross. Okay? Ngawagit na nga ipagpasaylo niya. So, that should be enough for us to understand na ako yun na siyang saligan. Sa tanan nga nanak ko. Or, dili dyan ko musalig niya. Kay, it's either musalig ta, ni trust ta, o wata musalig niya. Kay, why middle ground in God? Di pwedeng, nisalig ko karon yung umadi, ikaw salig ko karon umadi. Yes, we know. At times, ang atong faith, usay murag naa, usay murag wa. But that doesn't mean waka ni trust. Mag-struggle lang ang atong lawas, mag-struggle lang ang new life o ang old life, mag-struggle lang ang new nature, the nature of God and the old nature. Mag-struggle lang, which I will explain later. But it should not be a reason na di ta mo seek sa will of God. Okay? Mabitang in John 14 verse 15, verse 21, verse 23, and 24, di-repeat dyan ni sa Ginoo, balik-balik niya between niya ug sa katong nituo kaniya. Okay? Ningon siya sa verse 15. If you love me, keep my commands. Okay? Verse 15. Verse 21. Whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. Siya, kisa tong nagsunod sa akong mga mando, ug ila dyan gisubay gyud, kinuray dyan na nahigugman ako. O kang nahigugma sila nako, gihigugma sad nila ang akong amahan, ug ako mismo, ug akong amahan, nahigugma sad kanila. Okay? Verse 23, anyone who loves me will obey my teaching. So, gibalik niya, kung love ko nimo, pusunod ka sa akong pagtulunan. My Father will love you also. Ug ako, ug ang akong Father will come to you and make our home with you. Kagrabe, anak. Kung ato ding sunod ang Ginoo, the Father, the Son, and the Holy Spirit is in us. Magpuyo siya dinhi. Ay kuno na si Jesus Christ na nagpuyo dinha, or ang Holy Spirit ra dinha. It's the Father, the Son, the Trinity, and the Holy Spirit. And verse 24, ingon siya, anyone who does not love me, yan negative, will not obey my teaching. Klaro. Pwede man ka mo buhat og maayo sa somebody nga you don't love. You only do good things, o mo-obey ka, mo-please ka pirmi sa somebody whom you love so much. Yan yung si Jesus Christ kaning words you hear, di man ni ako. They belong to the Father who sent me. So he's always seeing whatever I'm saying here, it's not my own. It's the Father and me, because the Father and me are one. So, para nako, seeking God's will then is for you and me to know God not only intellectually, di lang ko ito bradinis, kitag paminag sermon, basa tag Bible, but wag yun ta kailan niya, wag yun tayo relationship niya, wag yun tayo heart para niya, wag yun tayo most of all, kaya umatay heart, umatay mahigugma niya, di kita willing na mo-obey niya. Di ba? Mo-follow lang yun na. So number 4, what makes God's will so difficult? Anong lisod man sundon? 1. Lisod yun sa sundon kay mo contradict siya of everything we used to live, believe, hoped, and embrace. Mo naman natong sa lifestyle, mo na itong githuan, mo naglaom tagin ani, mo na ako itong gihangop, so para na to, change ko. Kisa naman dyan kong tingog, para yung madyo usbon. Example lang na. Pwede magyuta ka storya og hinay. Pwede magyuta ka deliver sa atong words nga ato sang hunahunao og mayo kung wa pa to nakapasakit. Because a lot of times we just spit words, and actually we're spitting darts, knives, arrows, or missiles, boom, buto nga to sa tao. We don't think. Believe me, I know, I come from there. Isugtay ko nga tao sa una. I don't know kung isugan ko ba muna ako, pero sige ko, pero sa ginawa ng Lord, help me to speak, lightly, lovingly, with grace, seasoned with salt, ang akong pagsulti.
So mo nang i-rehearse na to sakto ba ni kasultihan mo ba ni said ang gusto nimo pagkuan Lord ang manner, because especially if you are not trained when you are a kid or a child na nagdako ka nga sa inyong balay nagsigig sinang kahay, of course sag-asa ka nagsigig sa kagsingka. Nagdako man kag siningkay mo mama nagsingkay mo papa nagsingkay mo iso nagsingka di ka sa din nga nagdako ka maningka sad kanya abi nimo normal na, and then suddenly ang mga tao kuyawan nimo kay isugay ka na sige ra kag singka ya para nimo normal man na siya, normal to you but actually it's not normal. So this is just a specific example kay brethren that we need kanang kaangato sa pag naiuban malumanay no, naiuban malumanay kay musulti ana man, pero ang ila sa words nga gigamit mura sad ka diha gikauras, mura sad ka giduslak kay dili sakto ba, because again wa ta ma-train ni ana mapitaw the way we think should be changed according to the word and the ways of God. So ang atong pagkinabuhi kani adto usbon jud na atong gituan kadaghan ang mingon na to nga di man na mao imong sultihan isug man kay kita usbon jud na yan nilaom ka nga magkuan ko din ako mag-inisug ana kay kayahon ako ng mga tawhan na kay mga ana ba labi na sa amo espasil labi na kadakog babag pinakadakog daog mahilom ka pildi ka. So wag yung magpabildihan na dako siya baba pasakan ba yun imong baba daghan siya sulti basta gahanap yun mong sulti bala nagabalik-balik imong sulti, and that's the way of the world. Di ba dahil pwede ta magsurihan na nga mahinahon? Di ba dahil pwede magsurihan na nga kibaw ka na sa iyo paani mo na okay niya there are we need to go through a lot of process manggon mga igsunan. Yes, ganatag mahinahon, pero the moment, bang, maigo atong heart, bang, buto na dito. Kaya man mo, kalma pa kayo siya, man, galit ka karoon, ganahan na kay manumbag. Dili man, we need to really control. Lord, medyo sa maning, hindi ko kagwanta niya na, kaya atong heart ka ng samdan pa ba? All of us are wounded people. Broken on terms sa uban, broken ta people, atong healing hinay kayo. And that's why we need to be very careful. That's why we need to really seek the will of God in every words we need to speak, in every response and every reactions and every deliberation and every speech. Mangayo dito sa Ginoo ni ana. Kaninglan mata sa ginustanan natong isulti. Sao mo na, nalas Bible sa gospel. Sumuna nga nagpuyo ka ginani kay mao man ni ang imong gituan, kay mao man ni imong gilauman, ug mao man ni imong gi-embrace ang pamaagi sa kalibutan. Mao na nga lisod kaayo ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios. But ang pulong sa Ginoo in chapter 2 verse 1 to 3 NLT ni akong basahon. Nagsulti din ni kaniadto patay man mo tungod sa inyong mga daghang sala. Nagpuyo mo ni ini sa makasasala nga kinabuhi. Pareha mo sa mga katawhan ng kalibutan nga nagsunod sa pamaagi sa yawa. Siya ang commander sa power sa unseen world. Yes, everybody who hates others, who kills others, who defame others, so whatever they do that is not good in the eyes of God, that's evil. Ug nagsunod ta sa atong amo ana ang yawa. Nagsulti ba niya ang verse 3, mao siya ang espiritu nga nagwork sa mga kasing-kasing sa dili mosunod sa Ginoo. O kitang tanan kani adto ni ana na si Paul. Kani adto nagpuyo ta ni anang pamagiha. Passionate kay ta, grabe kay itong passion pagbuhat na ng mga butana. Incline ka ita mo jud itong gustong buhaton ang atong sinful nature. By our very nature, tungod kay makasasala kay ta, nahimutang subject to God's anger man ang Ginoo, pirmi nag suko pirmi nato. So, it is difficult. Difficult yun ang pagsunod sa kabubuton sa Ginoo because it would mean shedding off imong tangtangon, imong langkaton, panitan nimo imong kaugalingon para mo grow ang new self. Patyo nimo imong kaugalingon
pa ang patsyon nimo para mutubo o mo-renew ang bag-o. So nakinanglag self-denial, death to self. Mo na ang requirement. In other words, we need to die in order to be born again in Jesus Christ. Di lang ganyan. Kumpisal ko lang, pisay ko sa mga talabay, born again ako. And then, akong pamaagi, akong sulti, mo gihapon. We need to live by the power of the Spirit of Christ. Kasi Jesus Christ became like us. Ngayon siyang tao. Died and rose from the grave. Okay? Nga naman, para mahimutang pareha niya. So we become like Him. So furthermore, ang book of Ephesians chapter 3, 21 to 32, taas kay ni, tells us how to live as children of light. Wa naman tas kangit-ngits, kahayag naman ta. So we must live as children of light. Okay? So mauna ang mga tao nga nas kahayag, mabuti si sakto, klaro kaayo, di ba? Muna'y tago-tago, sumunang verse 21. Since you have heard about Jesus and have learned the truth that comes from Him, kaya kung bisayon niya, kung hubaron niya, ug tungod kay nakadungog mo ni Kristo Jesus, ug nakakaton mo sa kamatuoran nga gikan niya, ilabay na ang inyong old self, ang imong former way of life, ang imong kanhing mga pamaagi, ilabay na kay mga corrupt man to, nga corrupted man to by lust and deception. So nagbuhatan ni adto tungod sa atong kaulag, tungod sa atong pagka nailad ta, abi na tong insakto pero sayop di ay. Instead, ang atong buhaton, ang Holy Spirit mo ay mubag-o sa atong pangunahuna o sa atong mga kinaiyahan. Isulob nato ang bag-ong kinaiya na mahimutang created ta to be like God, na truly righteous and holy. So, kay righteous and holy naman ta in Christ, ayan ang pagpamakak. Pusulti na ta sa tinod sa atong matag silingan. Kay usar man ta kalawas, anya ayag tuguti ang imong kasuko, magpadayon siya ang imong siya ni kanang wala kay control sa imong anger nga diin nisawp na lang ang adlaw niabuntagan na lang na siya niabot pag laing mga adlaw nagsigig hapon ka kasuko kay ang kasuko nga wa masulbad maghatag ka og kupot ang imong gitagan nga mukupot ang yawa nimo. So kung ikaw kawatan ka ayaw na pangawat. Gamito ni mo mong kamot sa pagbuhat ng mga maayo. Magkuha na ka mo, trabaho na ka. Muhatag ka freely sa uban nga in need nga nagkinahanglan. Ayaw paggamit og mga ngilad nga mga pulong o mga abusive nga mga language, buang juga, lala nimo, kabugo nimo. Uy, sabot ana, mga ana bitaw, kay nakapatay na ka na. Kay everything you say, maayo or makatabang na ang imong words muhatag yun ng encouragement sa nakadungog. Dili kay mo patay nila. And og ayab tuguti nga maghatag pa jud kag kagul-anan sa balaang espiritu sa pamaagi sa imong pagpuyo. Remember, gila na ka nga iya na ka. Gigarantiyahan na ka niya nga madto jud ka sa langit. Sumaw na nga ilabay na get rid is ilabay, salibag ang tanang bitterness. Bitter pa ka sa life, bitter pa ka muna na ako when I was young, I was like this, I was treated like this, mauna, akong mga classmates, akong mga parents, daghan pa kay ka, nagsipa kag look back, suko na kaay ka, mo nang ang pulong si mo harsh ka ayo, yung mangwadan ka, kanang mo, dali kay kam hukom sa uban, baka na siya, yung kuan niya na, the more ba ta manaway sa uban, actually ato nang gibuhat. Umanay tanang evil behavior ingon din na ang Bible chapter Ephesians chapter 2 verse 31 ibalibag na. Instead ang imong buhaton kind ka, maluluyon ka sa matag usa, tender-hearted, malumo imong kasing-kasing, but mupasaylo dayon ka sa matag usa kay gipasaylo na ka sa Ginoo. Grabe no, pulong sa Ginoo no. Grabe jud kaayo. Una nga, ato nang tunlon, o ato dyan ang usap-usap po nila, dito sugton, tukan ta, chew, and
Every time you take it in, thank the Lord. Kaya nga rita sa ikalima. So, unsaon na to nga ma-accomplish ni to the best? How can it be best accomplished? Akong i-paraphrase, kanang ko nabasahan si Dr. Gregory Boyd sa iyang letter sa nga to sa iyang papa. Kay iyang papa skeptic kayo. Nakahimo siya book, ilang conversation sa ilang letter. Ang letter from a skeptic. Ningon siya din na si Dr. Gregory Boyd, kung ano siya apologetic ni siya, nga pastor sa ni siya. Ningon siya nga, ang person kuno nga constantly conscious sa imong consciousness, nihimo pag-decision para unsay insaktong maayo, in the long run, mahimo dyan kang matarong nga tao. Pero ang opposite mo happen sa tao nga nagsige og hunahuna niya consciously nihimog decision nga buhaton niya ni mahimo ang yang ginahuna nga buhaton niya ang evil, mahimog gyud siyang yawan. Mana ang Psalm 37 verse 3 and 5 nagsulti nato na this is the way the best to accomplish the will of God in our life. Unsaon man nato nga maato, masunod nato, maobey nato ang mga kabubuton sa Diyos sa atong kinabuhi. 1. Okay, niya na lang ako sa basahon. Verse 3 to 5, Psalm 37. Trust in the Lord and do good. Then you will live safely in the land and prosper. Take delight in the Lord and He will give you your heart's desires. Commit everything you do to the Lord. Trust Him and He will help you. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Seek His will in all you do. Tanawa klaro ka, seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Hebrew 5 verse 14. 3 Bible versions atong basahon. But solid food is for the mature, who, by constant use, have trained themselves to distinguish good from evil. Okay, that's New Living Translation. New International Version. New Living Translation. Solid food is for those who are mature, who, through training, have the skill to recognize the difference between right and wrong. English Standard Version. But solid food is for the mature, for those who have their powers of discernment trained by constant practice to distinguish good from evil. 1 John chapter 5 verse 15 to 17. Do not love this world, nor the things it offers you. For when you love the world, you do not have the love of the Father in you. For the world offers only a craving for physical pleasure, a craving for everything we see, and pride in our achievements and possessions. These are not from the Father, but are from this world. And this world is fading away along with everything that people crave. But anyone who does what pleases God will live forever. So, atong i-summarize how to best accomplish the will of God. Psalm 37 verse 3 to 5 tells us, 1. Trust in the Lord. 2. Delight in the Lord. 3. Commit everything you do to the Lord. Trust, delight, commit. Okay? Proverbs 3, 5 to 6. Trust in the Lord, seek His will. Okay? So balik na nga po, trust, no? Hebrew chapter 5 verse 14. Nagsulti din take solid food and train ourselves with it. So, what does it mean? Nga mo take solid food. Solid food means nilisten ka to the Word of God, ni-study ka, imong gi-absorb yun, og ni-conform ka, unsay gusto sa pamagingan ka nagsunod. So, meaning, kanang solid food are hard teachings. Dili ka mo sige take og milk ka ng mga nindot kaayo nga sulti, nga sayo na kay sundon. Ang Ginoo is God of love, pero di sa tamo na nga God is a God of wrath. Ano bitaw? Oy, God is God of mercy, but at the same time, sa tamo na God is a God of justice. Disiplina jud ang Ginoo. So,
We take both. We take solid food. Di ka sige lang kaganggatas. Kaya ang tao nga nagsige kaon og gatas nga mga pagtulunan, di ko na siya mutubo. Okay? Nya, kuwasa na siya ngipon, wa siya nourishment. So, mo na nga hard teachings in the Bible. Like, sa may hard teachings sa Bible is, love your enemies, forgive your enemies, give thanks to God in all circumstances, bisag napurdoy ka, bisag nasakit ka cancer, mayroon na ba? Mo give thanks di ko sa Ginoo in everything? Yes. So, in short, i-train na to ang self to do what is right all the time. Mao na siya. So, to train ourselves is self-discipline. Makanunayon nga buhaton nimo. Di lang kay, ay lisod ni nako kay kapoy kaayo. Kapoy man yun ang training. Just like mga bata ang training here. Ano makamapil? Kapoy coach? Nga wakay padulungan. Just like us, may nunta nga kapoy man magsisunod sa pamagi sa Ginoo. Then asa man kapadong? Hell ka. But to live there in heaven, I have to start living as if I'm going to be in heaven. Dan ako din nagpuyo na ko sa pamagi sa Ginoo. So, mo na nga mga butang ang misunan that we need to understand. Now, the other thing, the best way to accomplish also is in 1 John chapter 2, 15 to 17, is nagsulti din ayaw gigugma ang kalibutan. Kaya kung hagigugma ni mong kalibutan, ang gugma samahan wala ni mo. Kaya itong balikon, unsay may na din ha sa kalibutan, kung nagugma ta sa kalibutan, kato pa, unsay i-offer sa kalibutan, take lang ta. Oh, free? Unong di man tong kuanon, na kaming election bayran bitaw ko si ko lang sa kumputaran kay siya may dakubayad tanawa na mutar nga nagpabayad sila ni nag-antos ka kani mas ngilngil mas kuyaw pa man ning gibuhat nga Marcos Jr. kaysa previous nga Marcos nga nakakita na gyud ta unsa ni sila nga klase nga pamilya wa ba sila na change wa sila nga born again. So we're suffering right now. Akong pagumangkon sa pag-agawan contact in town kay ang iyang anak kumatos 19 years old. Nanggar ba kayo nila lalaki? TB meningitis kuno niya. Tanong lang unsay klase nga kagaw para makuan lang unsay combat nila. Dong mao ni ang ikuan ko niya. Ato si kuan dong ana printing na to. Nato ni bitaw ko siya niya kanang gihinan siya sa DSWD. Wa sila kwarta ikahatag. Ako na magay sila kanang final billing. So tinugdang mga ipang sulti nga wa jud funding ang DSWD, why funding na ang kaning mga katong akap mga ipang anak in short bawta unsa they're using it for their name as if ila ang kwarta ato man ang kwarta nya daghang mga tawo mo bow down na ani mga kuan kay murag sila tag-iya sa mga kwarta ato man na. So atong sini PhilHealth nga nato, God forbid nga na mga sakit na to, di na ta mabayaran sa PhilHealth, dako medyo kag tabang ang PhilHealth. Kay why funds? Ano ba? Sumana nga stop na to atong mga gusto sa physical pleasure. Sa kanang everything we love to see atong gitan-awon, ya kung sa atong na-achieve prideful kaayta sa mga possessions nga nato, mao man na niyo nang Ginoo kung mao na imong gusto ang gugma sa akong amahan wa nimo. Ya hinumdumi ang kaning kalibutan ni fade away na ni. Padung naman din mamatay naman hapit naman ang Ginoo mo balik. Hapit nang rapture. Okay? So ano mo buhat mapantian nga di man permanente. Hell is permanent forever. Heaven is permanent forever. So kung mag-live ka here in this life without seeking God's will, then we are bringing ourselves to hell, not in heaven. Ako bahala, naglisod pala natin, bahala, naglisod Lord, bahala, wakoy kauno, sa ba, ako lang yun, I love you sa kong tubuti Lord, nga masakit ko, nga magluoy kay ko, nga murag, nakasdapin mo, yung tabang ni mo, kaya, single bet ko, yung apsa ko'y kwarta. Why tiniguma, nothing. Ano ba? Salamat lang ko sa kong igagos, maribel din hila, kung ipapuyo din pre libre, pre kaon. Ano ba? Yung sir, may akong machipin-chipin. Gamay ra akong machipin-chipin. Gamay ra magana akong sweldo diha sa nag-coaching man ko karon. Kagamay ana di kung nag-rent ko, ako pangkaon, everything I need. Kuwangan jud kay siya. Wa jud. You know, these are things maigsoon mo nang yung ko I live by the grace of God and I want to do the will of God because kumusunod ta sa will sa Ginoo sa iyang gusto. God is a blesser. God blesses those who obey Him. Manang tapuson nato
Kung saan mo na ito pag best accomplish ang ako na dining nasulti. In closing, ma-start ta sa 2025, di lang kay sa revealed na mubasa gyud ta sa Bible para makuha jud nato ang revealed kanang gipadayag na nga kabubuton sa Ginoo. Okay? So makuha na nimo kung mag Bible reading ka every day, dili lang one verse, please. 3 chapters in one day. Naghatag na sa ison nina og guide to finish it in 1 year. Okay? So at least in 1 year nakuha nimo. Kung fast reader ka, then twice nimo mabasa ang Bible in 1 year and then sugod again. Okay? Yeah, by doing that, also seek the will of God. Lord, karon, no, after this, tomorrow, set aside a time to the Lord. Lord, unsa may imong gusto sa akong life? Kuha pa jud ka ko pangutan na si Ginoo na pangutan ng Ginoo. Say gusto nimo sa akong life. What is it that you want me to do? Yung sulti ang Ginoo, ay, ko na Lord, kakuyo ana Lord, di ko kiba sulti Lord, ayaw. Lord, then empower me, teach me, help me. Ana. And then, unsao man na ko, Lord. Sumunta na ka what, when, where, how, why. 5 questions. 4 W's. What, where, when, why, how. Di mo man ipag-study na to sa Word of God. When you read, you practice. Why is God saying this? What is it trying to do? Why is, where, when, how. Sa'yo naman jud, Mike, sa unan. Ang ato lang jud is musugod jud ta. Para lang jud nga, di jud ka kaabot sa tumoy nga to padung sa imong padulungan, kundi jud ka mubarog diha sa imong gilingkuran o mulakaw. Lakaw, start og lakaw karon. One step at a time. God is not asking you, leap from here to Bohol, from here to Sweden, pack. Wow. God is saying you, make one step of obedience one day at a time. God is patient with us. God knows how weak we are, but He is also expecting nga kita mo pray, mo hangyo gunya, Lord help me, di ko kibaon sa akong. Magsuunan, God has a personal plan for you. Seek it for 2025. And then follow the revealed will of God. By doing so, you will fly. I want to fly high in the sky. I want to lift your name up high. Oh Lord, my God, please give me an eagle's wings that I may fly like an eagle in the sky. I lift my hands in full surrender to the great I am who gives me life. Let your name be known wherever I go as I fly like an eagle in God's sky. That's a song God gave me, that I just want to soar and fly. In short, I just want to go where God wants me. And Lord, wherever I go, let your name be known. That's our mantra, mga kaigsunan. As a believer in Jesus Christ, you are a new creation bought by the blood of God, by the blood of His Son, one and only begotten Son. Honor Him, praise Him, and worship Him with your life. Let's bow down, Father. It's only you who can enable us to truly understand how great you are and how small we are, irrelevant at that. And yet, you love us, you love me. You take the time to come down to save me, and you have a plan for me, just for me. It's like murag na kay sinina gitahi para nako, just for me. Lord, help us to know your perfect will for us. Unsa man ang mga butanga, Ginoo, that you want us to do, specifically for us. Lord,
We know nga, ang usag yun ani is to declare you wherever we go. But dapat yung kay mga specific things, Lord, sa mong kinabuhi. Just like, mo kong gidadin sa butuan, specifically to ride in the platform of sports ministry. Na nakapakapapaganik ko, Lord, I still want to do this and that, but kibaw mo, pani imong gusto or what. But here I am. And here are your people. Speak to us. Please do not give us rest. Ay tuguting ng murag makalimot ni after ani. Hasulam mi. Nga magsigag sulti na mo nga to seek your face, to know your plan for us. Hangtod makadungog mi. Ay kadungog na mo among iswat, nya amo yung sundon. Nga magsige mi pangutana nimo everyday, O God. Aron amo yung masubay ang imong pamaagi. Lord, you're amazing, God. You love us so much. Help us always to remember what you have done and accomplished on the cross. And that's why, Lord, this very day we are also so grateful. We have set the first Sunday as a day, O God, to remember what you have done and accomplished in the cross. That, Lord, by partaking, O God, this element, this is not your blood, but remembering as if this is your blood, and we take it in, O Lord God. And this element as well is not really your body, but remember how your body was broken for us, how it was crushed, O Lord, because of our iniquity, O Lord God. Father, thank you. Nobody died for us while we were still sinning. And even now, makasala magyapon mi, Lord. Masipiat gihapon mi. And yet, wala na, erase na ni mo tanan na mo mga sala. Who can forgive us like you? Can love us like you do? Nobody, no one. That's why, Lord, if things seems blurred, if things, Lord, murag hanap, murag wa mi kasabot sa kinabuhi, usay malibog lang mi, bisag klaro gud kayo tag-asa mi padung, pero ana lang jud mi Ginoo na, and you know that, oh God, because we are still in this world struggling, oh God. And yet imo lang murag mo siya cloud, mo siya asung imong muhipon, and then ang asong wagtan, and then we see things clearly again. That it is only through Jesus Christ that we are made new, that we are forgiven. It's only through Jesus Christ, your Son, that we have access to you anytime, anywhere. We can talk to you, we can ask for your help, we can even drive demons away because of your name, Lord Jesus Christ. So, Father, you have done so many great and mighty things for us. Please continue to do so for 2025. We want to be able to tell many people more and more. Aside yung talor niya, nadadaghang mga bulaton, nadaghang mga whatever, hinder na mo, niya mo kapoy na, niya makuan na, daghan kay matud, Lord, daghan kaayo, Lord. The enemy is very good in disrupting us. The enemy is very good in stopping us. Lord, you are more powerful than him, and you're more powerful than us. So use us for your honor, for your glory. Cause us to know your personal will for us. Help us to seek it. Kaya mo pa pagsugod sa January, Father. Most of all, thank you. Thank you for what you have done, what you have accomplished at the cross, our salvation. Our new life is because of you. We give you praise and glory, Father, for everything through your Son, Jesus Christ. Amen. Let's partake the elements if you have it. Mga let's just thank and praise the Lord. Let's open our mouth and praise him, Lord. Thank you. As always, to honor you, to believe in you, to trust in you, to put everything, oh God, lay it out, Lord, God, before you. So there's no other God like you, Father. There's no other being that died for us. Lord, great and awesome, powerful indeed, in might and power, in speech and everything, Lord. And who is like you? So, Father,
Dungga kami, pwede kami sa inyong balang Espiritu Santo, fill us with your spirit and with your power. Lead us, guide us, O God. Lord, help us not to forget, not every day help us to remember and not to forget who you are. Kung sa imong gibuhat alang ka na. Labas mi sa imong guma o Ginoo. Nangamuya mi nagkangyo kami kaning mga mahal. Salamat o Lord. Ug sama sa imong giingon sa Isaiah 40 verse 31 o Ginoo. Kung kami magulat diha kanimo Ginoong Diyos, we will soar like eagles, O God. We will not be, when we run, we will not faint, we walk, we will not be weary, O God. You will give us the strength, O Lord, for you are a God. So strengthen us right now, Lord. Yan tasyar kasumukusyur kasakay. Blessed be your name, Lord God. Blessed be your name. Yeah, speak to us, O God. Speak to us. Give us the faith to believe mo sa imong ipabot sa mga nang nagasing-kasing. Mga gayod kini gayud tuguting nga makalimot ni Lord kung may mga gi-impress nimo karon sa among hunahuna kasing-kasing karon na mahan. Ay tuguting makalimot ni Lord. So let's just pause for a moment and allow the Lord to speak to us right now. Lord, if there's a particular person or family, oh God, that each and every one of us wants to go and ask them, Lord, mag-Bible reading me. We pray also, Ginoo, kinsa man yung impress din ka namo, open ni sila o Ginoo for Bible reading, or kung sugdanin mo sa among family o Ginoong Diyos, ayo sa tugutig amahan nga palimot sa ni o Ginoo sa paghimo ni ini amahan. Because Lord, nagtaw mi nga dali jud kay makalimot og Ginoo. Mawagtang day mi kung barog na mi dinhi mo go about na mi sa among mga gibuhaton, mga wagtang mi Lord, ma-prioritize na mo ang mga gibuhaton. Ayon na tagtuguti Ginoo. Always Lord God nagampo mi gamitan na matag usa ka namo nining tuiga to really bring a person of God or a family to you, Lord. So Father God, amo ni itugyan kanimo kaning mga tawhana nga imong i-impress na mo or gi-impress na nimo sa among hunahuna ilang mga pamilya o Ginoo nya kanu saan nimo ganahan nga pasugdan kung karon ba ugma ba this week o Ginoo, then speak to us o Lord kay ang adlaw ang timing ikaw sa nang kibaw niya Ginoong Dios nga kung amahan impress ka nya human ang kaning mga tawhana bigyo sila open ay sa tuguti nga maluya ang sa kinsa kanamo dili sulti kami pagbalik kinsa ang imong buot o Lord God nga among atuon na sad Lord for Bible reading Father ug nga asam sa mi magsugod niini unsa nga book o Ginoong Dios tudlo-isan mi o Ginoo sangkapi kami amahan sa tanan gayud Lord nga among gikinahanglan. Salamat kay Lord. Psalm 67 verse 1 and 2. Let us always kung makalimot ko please remind anyone okay nung permi ato ning himuon nga closing song all the time because it's really a prayer for God to really bless us. Psalm 67 verse 1 and 2. May God be gracious to us and bless us and make his face shine upon us, that your ways may be known on earth, your salvation among all nations. Psalm 67 verse 1 and 2. May God be gracious to us and bless us and make his face shine upon us, that your ways will be known on earth, your salvation among all nations. Psalm 67 verse 1 and 2. Thank you, Lord.
Bless each and every one, oh God, whatever is the need, oh God, that is not spoken here. You know it already. Meet it, oh Lord. Father, we pray it may be one of us here or maybe a family or a friend, oh God. Lord, ang mas lang i-commit kanimo, labaw na sa tanan, nagaluwasan sa among mga family members, Ginoo. Please, oh God. Please, 2025, mo ang daghan unta, Lord, sa mga families will start asking us about you, or mingon sila, yes, willing me Bible reading, and then, Lord, you will work miracle in their lives, Father. Lord,